Ang mukha ang ikinulong. Napadaan ng isang makapangyarihang immortal. Napatigil siya dahil sa lukso ng dugo. Sa isang pitik, nawasak ang kulungan. Ginamit niya ang kanyang mahika upang lumabas ang marka ng dugo. Dito niya nakumpirma ang totoo. Ang babae ay sarili niyang anak. Agad siyang lumapit para suriin. Laking gulat niya sa nakita. Putol ang mga litid nito sa kamay at paa. Brutal ding pinutol ang dila, ni hindi makasigaw sa sakit. May tatak na kasalanan, ang sunog na mukha. Wala na ang dating ganda nito. Gihingalo na lang ito, parang pinunit ang puso niya. Matinding galit ang bumalat sa kanya. 3 araw pa lang ang nakalipas. Nang makausap niya ang anak, gusto nitong dumalo siya, sa kasal nito sa prinsipe. Wala nang oras para mag-isip. Pinainom niya ito ng miracle pill. Para mapagaling ito, inutusan ng mga disipulo, na salbere ng buhay nito. Bilis siyang lumipad pa kapital. Haharapin niya ang peke, na umagaw sa posisyon ng anak niya. Balot ng selebrasyon ng buong palasyo. Nagdiriwang ang lahat para sa kasal. Napatingala ang general sa sasakyang lumilipad. Agad siyang sumalubong. Nang magtama ang paningin nila, bumalik ang alaala ng ina. 18 taon na ang nakalipas. Bumagsak siya noon sa lupa. At iniligtas siya ng general. Naging napakabuti nito sa kanya. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. At nagkaanak ng babae. Gusto sana niyang manatili para makasama ang mag-ama. Ngunit inatake ng mga demonyo ang kanilang sekta. Kailangan niyang bumalik para lumaban. Madugong labanan ang nangyari. Bilang leader ng grupo, kinailangan niyang magsakripisyo. Tinalikuran niya ang pag-ibig, at noalay siya ng 18 taon. Pero nang maalala ang anak, na nag-aagaw buhay ngayon, sumabog ang napakatinding puot niya. Walang pag-aalinlangang, sinaksak niya sa balikat ang general. Hinanap niya agad ang impostora, na pumalit sa kanyang anak. Biglang lumitaw, ang isang babaeng nakadamit pang kasal. Sobrang ganda ng ayos nito. Naglakad ito palapit sa kanya, at tinastigo siya sa pagiging walang kwentang ina. Nanira raw siya ng kasal. Hindi na nakipagtalo ang ina. Agad niyang sinuri ang loob ng katawan nito, at tama ang hinala niya. Walang tatak ng dugo niya dito. Ano namang silbi ng tatak? Ako ang kinilala mong anak ng 18 taon. Itong mukhang ito, tiningnan ko ito ng 18 taon. Tinawag mo rin akong ina. Pero peke ka pa rin. Nabisto na ang impostora, pero nagmatapang pa ito. Sino ba kasing nag-iwan sa akin? Ngayon itatakwil mo ako. Guguluhin mo pa ang kasal ko. Isang taong katulad niya, ay hindi raw karapat dapat maging ina. Isang malakas na sampal, ang pinakawalan ng general, pero hindi nagpaawat ang peke. Sinisi niya ulit ang ina. Sa pagiging irresponsible, nang may lagnat siya, wala ito. Nang binubuli siya, wala rin ito. Ang kanyang pag-iyak ay nakaagaw ng simpanya sa madla. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Hinusgahan nila ang walang pusong immortal. Naawa rin sila sa general. 18 taon siyang naging tapat. Hindi na siya nag-asawa ulit. Tapos ito lang ang babalik. Isang halimaw na walang awa. Nagsalita na ang general. Bakas ang kalungkutan at pagdepensa. Isa lang daw siyang ordinaryong tao. Giyera lang ang alam niya. Hindi siya marunong magpalaki ng bata. Kaya noong umalis ang asawa niya, kumuha siya ng yaya para sa anak. Isang yaya na may mabuting puso. Minahal daw nito ang bata na parang tunay na anak. Dahil walang asawa ang yaya, at walang pamilya, pinatira niya ito sa mansyon. Pero sumumpa siyang wala silang relasyon. Walang nangyaring masama sa kanila. Para sa general, nadala lang ng tsismis ang asawa niya. Kaya nanggugulo ito ngayon sa kasal. Pinunasan ng peke ang luha niya. Mag-sorry lang daw ng harapan. At ibigay ang magic bag bilang danyos. Pamilya pa rin daw sila. Sumang-ayon din agad ang general. Pinilit niya itong humingi ng tawad. Para hindi sila mapahiya sa madla. Napahakhak na lang ng malakas ang ina. Tinitigan niya ng matalim ang general. Punong-puno ng pagkasuklem. Ngayon mo lang ba talaga ako nakilala?